eto na ba yung preliminary na performance ni Herlyn Budol sa kanyang Q&A? So, titignan natin kung may improvement ba sa mga sagot niya sa mga candid questions na binato sa kanya. So, i-observe natin kung ano yung mga strengths tapos weakness niya. Nagtataka ka ba kung bakit ganito yung suot ko? Night duty ako ngayon and natapos ko lahat yung rounds, nag-medicate, and tinignan ko lahat bago ako mag-lang. So anyway, yung main topic natin for today is all about reacting sa mga yung dalawa na or more na baka may makita pa ako na candid interview ni Herlyn Budol para sa pagpapakitang gilas niya sa kanyang pagsagot sa Q&A. So we are going to show you yung mga videos. Kaya papakita ko sa inyo yung video and then we are going to analyze kung ano nga ba yung strength tapos yung pwedeng i-observe natin na pwede pa niyang i-improve. Ngayon is we're going to play the video and then mag-react tayo. And I'm going to credit this video sa Trending Philippine Pageantry. And ngayon, officially mag-react na tayo kung ano yung sasabihin ni Herlyn Budol sa mga na-interview sa kanya. Ayan, so let us now start the video. Kaya ko pong dalhin kayo sa mga dapat na puntahan natin. Hindi po talaga ito bago. Dadagdagan ko lang po yung kung anong meron po. Yun, maraming salamat po talaga sa lahat ng sumuporta po. At sa mga nag-congrats po sa akin, lalo-lalo na po sa manager ko, Kimberly lang at sa pamilya ko po. Oo, salamat po. Pwede may ginagawa. Medyo finesse na ngayon ang content. Medyo, pero minsan po, pwede naman kung bumali kasi nakakamiss din po. Oo nga, nakakamiss. Pwede naman kung yes. Maraming salamat po. Bye-bye. Hi daw sa mga taga-Paco, kanila Punsalan. Wala sa mga taga-Paco, Manila. Yes, kanila Punsalan, Dialmar, Brigade. May question ako, nung hindi ka pa tinawag, kinabahan ka? Nung ano po kasi nasa last part po ako nung tinawag, di ba? Kaya po sobrang pressure po ako na baka hindi na ako makapasok. Pero masaya pa rin po ako na nakapunta po rin ako dito sa audition natin. Pero nung tinawag po ako, sobrang tuwa ka. Hello po, mga kasal ng Philippine Pageantry. So precious ka doon. Ano yung reaction mo nung tinawag ka kanina? Nakita rin mag-iyak-iyak ka. Siyempre yung pag-audition pa lang po dito, sobrang mahirapan na po, di ba? Kaya nung nandito pa lang po ako, sobrang happy na po ako kasi nakasama ko yung mga ibang guests. Sobrang mabait po. Tapos yung iba po nagbibigay po sa akin ng mga idea. Tapos yung nakapasok po ako, talagang unexpected po talaga na hindi ko po yung nakala na mangyayari po sa akin. Kanina, nung bago ka tawagin, ang tanong ni Mr. Nunez ang paboritong pangalan sa Binibini is Nicole Kung sinabing Nicole, ano ba pakiramdam mo? Ikaw na ba yun? Actually, hindi po ako konti lang po yung mga tumatawag sa akin na Nicole. Usually po talaga, Herlyn, Budol, nasipon po. Ngayon po parang si Nicole po yung lalaban ko. Yeah, yun! Hindi kami bubudulin. Si Nicole na. Kahit napili doon, hindi ko kayo bubudol. Gagawin ko po lahat. Bumalik ako dito kasi may nagpapa-music, baka makopyright ako. But anyway, basing from yung first na interview niya is ang sinabi niya ay tungkol sa reaction niya nung natawag siya bilang one of the top 40 candidates. Tapos medyo naging almost panghuli siyang tinawag. So, grabe din ang nervous mo kapag naghihintay ka ng pangalan mo and then malapit na matapos or malapit na matawag lahat ng mga pangalan, di ba? So, ang reaction niya, the way she talk, yung parang siya yung natural na siya. And then,
may napansin na kayong medyo changes the way she respond, yung medyo meron ng dagdag na finesse or yung tinatawag natin na mahinhin. Nadagdagan na yung pagkahinhin niya. So, as a part of yung training na rin niya yon. Tapos, inamin din niya na yung pagka-finesse na eksena, kailangan niyang magpitik para bumalik siya sa dati na kwelang babae. So, ayun. Medyo nadidistract lang kasi ako dito. Tapos, yung pangalawa is may magbabago sa kanya. Yes, may magbabago and she is willing to learn. So, that is a good sign. Tapos nakita mo naman overall yung face, yung transformation ng body niya, yung transformation ng kanyang speech. So, overall, ang masasabi ko is she is, really seriously preparing well. Nagpasalamat din siya sa kanyang manager and yung camp team na nag-train sa kanya for improving the way she talk, walk, dress, makeup, smile. So, makikita nyo overall, nag-transform talaga siya ng bonggang-bongga. And ngayon naman is titignan natin yung pangalawang interview niya. So, we're going to observe kung ano yung sasabihin niya sa candid interview niya. In this part naman, titignan natin yung sasabihin ni Herlyn. 45-second video. Yung pangalawang interview niya na i-ask siya kung ano yung preferred niya, kung in vitro fertilization or mag-a-adapt. So, this is the question. Ikaw ay magkakaroon ng karelasyon na tomboy or trans man at kayo ay mag-aanak, ano ang mas prefer mo? IVF or adoption? Sobrang lalim ng tanong na yan. Pero para sa akin, my own opinion pa rin to. Pipiliin kong mag-adopt. Kasi, bukod sa IVF ba tawag doon, pang may budget lang yun. Kasi kagaya ko, halimbawa, wala akong budget. Ba't ko pa ipupush na magkaroon ako ng ganun? Kung kaya ko naman mag-adapt, tapos mas makatulong ako sa mga kabataan na kulang sa pagmamahal na magulang, financial, na hindi kayang suportahan yung paglaki nila. So ako tong magiging hero nila, magiging magulang nila, na hindi ko man sila isinilang, pero kaya ko silang maging tunay na anak sa puso't isipan ko. Pagtulong ko na rin sa kapwa Pilipino. Dito naman tayo sa CR. So, ayan, I'm here in the CR. Tapos, basing from yung kanyang sinabi, i-mute ko na lang muna yung pagsasalita ni Herlyn dito. So, ang sinabi niya is she prefers to adopt a baby if ever man na she is in a serious relationship with the same gender, such as being in a relationship with a trans man. The good thing about sa pagpili niya sa adoption is that it is cheaper, mas practical, kasi sa in vitro na way, syempre gagastos ka pa. So, totoo naman yung sinabi niya. Be practical, binase talaga niya sa reality as her situation here in the Philippines na mas prefer ang practical para hindi ka gagastos, hindi ka magsasayang ng time. However, ang consequence lang is may mga legal na process, such as ipaprocess mo yung tawag dito, custody ng bata under your care. I-determine pa kung financially capable ka para mag-raise ng isang child. So, i-base din yon sa mga criteria if you are indeed suitable to adopt a child. Tapos pag psychologically stable ka and physically fit. So, pasok naman si Herlyn sa criteria na yon because kumikita naman siya, healthy naman siya, and nasa normal state of mind naman siya. And then, secondly, sinabi niya na mas maganda na mag-adopt siya para she will be a God, para mag-serve siya as a godparent. So, makakatulong din siya sa family ng person na in-adopt niya.
she will be helping the family na kung saan pwede na hindi lang yung baby ang makakapag-benefit sa kanyang sinabi, kundi pati rin sa family ng baby. So, maraming branches yung sinabi niya. So, approve ako sa answer niya. Kaya, even if in-express niya yung answer niya sa Tagalog, approve pa rin ako sa kanya. So, yes, nag-i-improve talaga yung pag-answer niya because she is thinking basing from sa reality and basing from sa current na situation niya. Even if she is with the same gender, if ever na ganun yung situation niya. Ngayon, let's talk about yung kanyang weakness. So, ano nga ba yung pwedeng nakikita natin na weakness sa kanya? I think it's all about yung konting research pa because hindi mo alam na yung mga ibang questions are tricky. So, she should learn how to answer tricky questions. And mas maganda na magbasa pa siya, like reading newspapers, manood din siya ng news regarding sa current events dahil pwede rin dito sa mga situation na kukunin yung mga questions na ibabato sa kanya. And then, pwede rin siyang mag-research at magbasa sa mga previous pageant questions such as yung mga questions sa Miss Universe Philippines nung preliminary interview. So, parang paulit-ulit such as what makes you smile and define a scenario where you experience an LOL or yung nagpatawa sa'yo na unforgettable. So, yun yung mga questions na simple. So, i-determine kung paano mo sagutin yung question and then also tignan din niya yung mga question and answer na binato sa Miss Universe Philippines nung interview portion, nung top 10 ayun, tsaka nung top 5. So, importante yon para magkaroon siya ng idea kung paano i-strategize yung pagsagot. It's because Binibining Pilipinas is also increasing yung criteria sa Q&A. So, sa preliminary interview, they are looking for a candidate na magaling sumagot. Marami siyang scope ng knowledge. Kahit na hindi masyadong marami yung grasp niya sa vocabulary. Basta ang importante, the way she answered the question is direct to the point and may hugot talaga. So, yun ang I think na parang hinuhulma ni Herlene wherein ini-improve niya yung the way she answered the question direct to the point and kung ano talaga yung nakabase sa realidad. O, diba? Palipat-lipat ta ako ng area. As of the moment, ini-improve pa ni Herlene yung kanyang walk. And yes, I'm going to give you a glimpse yung kanyang pasarela. And as you can see, there is a significant improvement talaga din sa kanyang pasarela. And I am sure hindi yan yung parang totoong overall na pasarela niya. It's because, syempre, nasa practice pa rin yan. Kaya, hinahaluan pa rin ni Herlene yung pagkakwela niya. So, as you can see, after niyang mag-walk, alam mo yung biglang bounce na ganyan yung paghawak niya sa bewang niya. But, syempre, kung nasa serious mode din siya, yung sa preliminaries is malalaman mo talaga na nasa serious mode siya. So, alam niyo, kung naaalala niyo yung ganun siya. So, pipitikin niya yung sarili niya na in serious mode. Ganon. And then, pipitikin niya ulit yung sarili niya kapag wacky mode. Ganon. So, parang magkakaroon siya ng ganon para mag-switch on, switch off. Kaya, ladies and gentlemen, if you love how I make updates kay Herlene Budol and if you really love how I make vlogs about her, about mga ibang candidates and sa mga personal vlogs ko, kung gusto nyong halongkatin pa yung mga videos na na-upload ko, you can subscribe my channel. So, this is my channel. If you want more updates from me, yan, you are free to do so. Basta i-click nyo lang yung notification bell. And you can also reach me out in my Facebook page, Instagram, Twitter, and TikTok, The Story of Anthony. So, thank you so much for being na inaabangan nyo yung mga videos ko.
always na reminder ko sa inyo na mag-ingat and stay safe. So, mwah!